Ngayon po ay dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. Linggo para sa mga simbahan sa Aprika. Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at tinawang maipakita ang liwanag na nakita ng mga pantas sa mga taong naghahanap. Ayon sa liturhiya, sa simbahan sa silangan, ang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon ay pagdiriwang ng tatlong himala na ating matutunghayan sa antipona sa panalangin sa takipsilin. Ito ay una, ang paggabay ng talas sa mga pantas patungo sa sanggol. Ikalawa, ang himala ng tubig na naging alak sa kasalan sa Cana, Galilea. At ang ikatlo, pagbibinyag sa Panginoong Hesus sa Ilog Jordan. Itinuturo ng simbahan. Ngayon, ang ating bansa ay nagdiriwang ng 500 taon ng Kristyanismo. Maraming mga tao sa ating piling ang nabulag sa mga maling paniniwala at pagpapahalaga. Maraming nabigo at nalugmok sa kawalan ng pag-asa. Maraming nagapi ng masaklap na karanasan. Maraming wala ng ganas sa buhay. Sila ang naghihintay kay Kristong nabubuhay sa atin. Mga kapatid, sa ating banal na pagdiriwang na ito, samarin natin sa ating pananalangin ang ating pasasalamat at natatanging kailangan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya, Quirino Cristobal, Richard at Shirley D., Jocelyn Ronquillo, Dani at Lito at Edna Illescas, pamilya Naag, Lavillas at Ferrer, pamilya Caspe, Talon, Harabet, Simangan,
Ramon at Marie Cris Aureo, Grace Balbin, Lourdes Hilario, Arnel at Arlene Mendoza, Elma Labrador, Glo Gonzales Salazar, Romeo at Nora Cabrera, Pamilya Buana Torres, Pamilya Ong Reyes at Aliarde, Adriano Santos, Pablito at Josie Mendoza, Jerry at Fene Victoriano, Rafael, Flor, Udeta de Fet Eugenio, Brian at Jasmine Yu, Joel at Lucy Bonifacio, Edgar at Marisa Diego, Edgardo at Aida Cunanan, June at Soli de Rosario, Nante at Marisa de la Cruz, Danilo at Emily Sebastian, Dennis at Nelly Santos, Noel at Jenny Galvez, Aurora at Jean Silungan, Ricky at Avic Magpok, Romel Jeff Arcega, Antonio at Victoria Sanchez, Alicia Arcega Beacruzis, Bidal at Maria Taquerol, Jimmy at Bel Cagatin, Mila Digonong, Cesar at Lolita Nicolas, Cedi, Celine, Dominic Nicolas, Antonio at Evelyn Salazar, Edwin at Aida Gumapas, Dr. Betsaida Banaag, Pamilya Riano, San Felipe de Esteban, Janet E. Pascual, at hindi ng EDB Community, Reverend Father Rupino Peng Sulit, Bishop Dennis Villarojo, at para sa kaligtasan ng mga sumusunod at ng kalikalinang pamilya, mga kasapi ng Knights of Columbus, Holy Child Council, 6737 ng Bustos at ng Catholic Women's League ng Lawa, May Kawayan, drivers at employees ng Milevine Trucking, Iluminada Estinos, Ivan Fernandez, Louis de Guzman, Boyet Cunanan, Ed Jimenez, Victor at Divina MC, Dina Saavedra, Jody Tayana Marfil, Nick at Evelyn Rillera, Pining Villanueva, Camila Saroquino, Janet Wawa Tamani, Emilita de la Cruz, Arman at Amy Isma, Bernard at Ena de Guzman, June at Doris Pilejera, Dr. Marat Marito Lintino, Gigi Bautista Alejandro, Dayan Bunag, Susan Dumaday, Dr. Chester Calapis, Jaime at Jovian Cruz, Maria G. Adap, Dr. Ken Adap, mga medical staff ng Santo Niño Hospital sa Bustos at Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayumbong, Nueva Vizcaya at lahat ng mga frontliners at mga kawani ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan ni Cheryl Santiago, Aurelia Cooper, Eloisa Villamil, Samantha Osea, Chedo del Mundo, Rami Banaag, Benamin Valerio, Reggie Garcia, Noemi Bergantinos, Sam Ingal, at para sa karawan ni Rodora Alyarde, Estrelita Paredes, Conchita Ocado, Melvin Cabaltera, Patrick J. Faustino, James Adrian Reyes, Madeline Vargas, Danilo Cruz, Sean V. Clarino, Melba de la Cruz, Bernard E. de Guzman, Erwin Nepomuceno, Danilo Dinio, para sa Dalisay Heron, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Ricardo Celidonia, Bibiana Hill Sila, Isabela Leticia, Evelyn Alfredo Eric Nicolas Nelson, Frederick Raquel Dean Puloy, Maura Roman Andres Epifania Domingo Maximina, Brian Angelo Jose Teodora Justin Lucida Domingo Rosa, Jocelyn Daisy Romel, Jose Ricardo Maria Jose Pipito Flora Pacifico, Julio Carmen Crisanto Antonio Genoveva, Enrique Filomena Alejandro Debbie Belenchito Gilbert, lahat ng mga namayapang mga lektor ng Diocese ng Malolos at ang lahat ng mga kaawa-awang kaluluwa sa purgatorio. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, kasama ng mga pantas, salinang dumulog sa hapag ng Panginoon at ialay ang ating mga handog upang maging marapat tayo sa ating banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo,
Panginoon, kahawan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitasan. Papuri sa Diyos, sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinaludan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinaguni ka namin. Pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilang angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Cordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin. Maawa ka. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Tanggapin mo ang aking kahilingan. Ikaw na nalulog sa kanan ng Ama. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang makataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinatnubayan ng talang maliwanag. Kaming mga sumasamba ng may pananampalataya ay loobin mo maitaguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, inilalarawan ang pagliligtas ng Diyos bilang pagliliwanag sa bundok ng Sion. Maaakit at tutungo roon ng mga bansa at mga hari upang tamasahin ang masaganang buhay mula sa Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 na mga hari lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo.
Ang mga babae kargang tila mga bata. Ang tanawing ito, kung iyong mamamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami, pawang kagalakan, yaong madarama. Pagkat ang yaman niyong karagatay iyong matatamo, at ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madian at Efa, at sa Seba na may darating silang may taglay na mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ang bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya. Pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya, mga bansay magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Sa ikalawang pagbasa, ipinahayag ni San Pablo, ang apostol sa mga hentil, ang panukala ng Diyos na nalihim sa mahabang panahon, ang makibahagi rin sila sa mga pagpapala ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay pinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Pinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito ay hindi pinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hentil tulad din ng mga Hudyo ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ng kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalita nito ni Haring Herodes, siya'y nanigaling, gayon din ang buong Jerusalem, kaya tinipo niya ang lahat ng punong saserdote at mga iskriba sa Israel.
at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng mga propeta, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan sa Huda, sapagat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabati dito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbinina ng ganito. Humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makitang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Pinuksan nila ang kanilang mga sisilan at inihindog sa kanya ang dala nilang ginto, kamaniyang at mira. Nang si pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag silang babalik kay Herodes, kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Manatili po tayong nakatayo. Mga minamahal na kapatid, ngayon po ay ating ipapahayag ang Pasko ng Pagkabuhay. Mga minamahal na kapatid, dapat inyong mabatid na kung paano tayo nagpuri sa pagsilang ng ating Panginoong Kristo sa awa ng Diyos. Ang kagalakan ng pagkabuhay ng ating tagapagligtas ay aming ding pinahahayag. Sa 17 ng Pebrero ay ang Miyerkules ng Abo at simula ng pag-aayuno sa panahon ng Kwaresma. Sa 4 ng Abril ay ang masayang pagdiriwang ng araw ng pagkabuhay, ang matagumpay na pagtawid ng ating Panginoong Kristo. Sa 16 ng Mayo ay ang kanyang pag-akyat sa langit, at sa 23 naman ang buwang ding ito ang dakilang kapistahan ng Pentecostes. Sa 6 ng Hunyo, ang dakilang kapistahan ng kamalmalang katawan at dugo ng ating Panginoong Kristo. At sa 28 ng Nobyembre, ang unang linggo ng Adbyento. Sa Panginoong Kristo nararapat ang lahat ng parangal at papuri, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po'y magsipo. Mga kapatid, ngayon pong araw na ito ay ating pong pinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng pagpapakita ng ating Panginoon. Kaya nga po ang ating Panginoon ay hindi lamang nagpakita sa pamagitan ng himala sa tubig na naging alak sa kasalan sa Kana Galilea, at hindi naman sa pagbibinyag sa ating Panginoon ay hindi lamang ipinamalas ang kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos, kundi maging sa kapanganakan ng ating Panginoon, pinapayag sa atin, ipinakita ng ating Panginoon ang dakilang biyaya para sa lahat ng mga tao. Kaya nga po nung dati, sinasabi sa atin, ang kapistahan na ito ay tinatawag dating sa pangalang Epifania. Sa Tagalog ay pagpapakita ng ating Panginoon. Kaya nga dati, ito rin ay kilala sa pangalan na Pista ng Tatlong Hari. Subalit mga kapatid, sa ating pong kasaysayan, wala namang sinasabing tatlo, at yung pagiging hari ay ayon lamang sa mga alamat, ayon lamang sa mga kwento ng araw. Kaya nga po mga kapatid, tamang-tama yung pinalit na pangalan ngayon. Ito'y kapistahan ng pagpapakita ng ating Panginoon, sapagat pinakita ng ating Panginoon ng kaligtasan ay para sa lahat ng mga tao. Kaya nga po ito ang unang aral sa atin na ipinapahayag ng ating Panginoon. Salvation is for all. Hindi lamang para sa mga pili na mga tao, hindi para lamang sa iilang grupo ng mga tao, kundi ang ating Panginoon nagpapayag sa atin, siya'y nag-alay ng kanyang buhay, siya'y nag-aalay ng kaligtasan, hindi lamang para sa bansang Israel, ang kanyang unang bayang pinili, kundi para sa lahat ng mga tao na nabuhay nung araw, nabubuhay sa kasalukuyan, at mabubuhay pa sa hinaharap. Sapagat ang Diyos ang ninanais niya, walang ni isa man sa pinagkatiwala sa kanya ng Ama ang mapawalay. Alam ni Jesus na ninanais niya ang kanyang kawan ay mapunta sa Ama. Kaya nga po ang ating Panginoong Jesus, ito ang kanyang binabalak para sa atin, na lahat tayo ay magabayan hindi pa sa pagkaligaw ng landas, kundi magabayan tayo patungo sa kanyang karian. Kaya nga po nakita natin sa kapanganakan ng ating Panginoon, yung mga pantas ay nanggaling pa mula sa silangan, naglakbay ng kung ilang araw, naglakbay mula sa malayo upang makita lamang at makasamba sa harap ng sanggol na isinilang. Kaya nga po nakapagtataka kung sino pa yung mga taong nakakaalam
kung saan ipinanganak ang ating Panginoon. Yung mga ibang mga tao doon sa Jerusalem, yung mga iskriba, yung mga nakakaalam sa batas, yung mga nakakaalam sa banal na kasulatan, yung ibang mga tao na naroon sa loob at labas ng Jerusalem, sila pa yung napagtanungan ng mga pantas. Alam nila kung saan naroon ang ating Panginoon. Alam nila kung saan pinanganak ang ating Panginoon. Kaya nga kahit ang mga punong saserdote, alam ang tungkol sa hula sa ating Panginoon. Pero ni isa man sa kanila ay hindi nagpunta para nang sa gayon ay sumamba sa ipinanganak na Mesiyas. Ito pang mga pantas mula sa silangan ang nagtugo upang nang sa gayon sambahin ang bata, ang Mesiyas, ang hari ng mga hari. Kaya nga po mga kapatid, ang tawag sa kanila ay mga pantas sapagat sila una higit sa lahat marurunong. Pinag-aaralan nila ang mga kalagayan, ang posisyon ng mga tala para nang sa gayon makapunta sila sa dapat nilang puntahan sa pamamagitan ng direksyon ng mga tala sa kalawakan. Kaya nga po marurunong sapagat nag-aaral ng mga tala, nag-aaral sa kanilang paligid, nag-aaral ng mga lugar-lugar na kanilang pwedeng maging gamit-gamit para sa kanilang paglalakbay. At hindi naman mga kapatid, tinatawag silang mga pantas, mga marurunong sapagat alam nila kung ano ang kanilang hinahanap. Ang hinahanap nila ay hindi lamang ang tala, kung ang hinahanap nila ay ang itinuturo ng tala at ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga po sa kanilang paglalakbay, hindi sila mga Hudyo, sila'y mga Hintil, subalit sila man ay pinagpala na makakita sa sanggol na isinilang. Kaya nga po mga kapatid, pinapayag sa atin ang kaligtasan na hindi lamang para sa mga Hudyo. Sila lamang ang pinagmulan, sila lamang ang unang pinili, sila lamang ang unang bayan na binuo ng ating Panginoon. Subalit ang kaligtasan ay hindi lamang para sa kanila, kundi maging ang mga hindi Hudyo, ang mga Hintil, ang mga pantas na ito na nanggaling pa sa malayo, ang pinalad, ang pinagpala na makalasap ng pagpapakita ng kadakilaan ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, sa ating pong pananampalataya, ang ating pong inang simbahan, ang ating pananampalataya ay tinatawag nating Katoliko. Bakit? Hindi sapagkat Katoliko lamang sa pangalan, kundi may ibig sabihin para sa atin. Sa Ingles, ang tawag ay universal. Bakit? Anong ibig sabihin ng universal? Na pinapayag sa atin, hindi lamang tayo pang-iilang tao, kundi lahat ng mga tao ay welcome para sa atin. Lahat ng mga tao ay ninanais natin maakay, mag-akayan sa bawat isa patungo sa kaligtasan. Kaya nga po mga kapatid, nakalulungkot kapag ka pumiring ang ibang mga tao ang kanilang paniniwala kapag naging kasapi ng kanilang relihiyon ay maliligtas na. Ang tatandaan po natin, ang kaligtasan ay hindi lamang membership, ang kaligtasan ay hindi lamang pagiging kasapi, ang kaligtasan ay pag-aaral sa turo ng ating Panginoon at paglalapat nito sa ating sariling buhay. Kaya nga po mga kapatid, tumisan, meron pong ibang mga tao, Katoliko dati, naaralan ng kaunti, hindi naging matibay sa kanilang pananampalataya sapagat ayaw alamin yung isinasaad ng pananampalataya, kaya napakadali na makayag ng iba. Sandali lamang, naging kasapi na ng iglesia ni Batman. Kaya nga kapag kapwa halimbawa, nangangaral, panay-panira din ang ginagawa sa pananampalatayang Kristiyano-Katoliko. At ang laging sinasabi, sumapi na kayo sa amin, sapagat kapag sumapi kayo sa amin, tiyak na kayo ay maliligtas. Kaya nga po mga kapatid, hindi po pwedeng hanggang membership lamang. Po pwede ba yun na sumapi ka, tapos nung ikay kasapi na, gumawa ka na ng gumawa ng kabulustugan. Bakit? At least kasapi ka na naman. Gumawa ka na ng gumawa ng masama, tiyak na naman ang iyong kaligtasan kasi kasapi ka ng iglesia ni Batman. Kaya nga hindi po pwedeng membership lang. Kaya nga pong sabi sa atin, kapag ka ikaw ay nananampalataya sa ating Panginoon, hindi po pwedeng tatawagin ka lamang din na Kristiyano-Katoliko. Dapat isinasabuhay mo rin yung pananampalatayang Kristiyano-Katoliko. Kaya nga po mga kapatid, kapag tayo po ay Kristiyano-Katoliko, ang sinasabi naman sa atin, nasa atin na yung kaganapan ng kapananampalataya, nasa atin na yung tamang turo at aral ng ating Panginoon. Subalit mawawala nito ng saysay kung ito naman ay hindi makikita sa ating sariling pamumuhay, sapagat ang mga turo na ito hindi lamang pinag-aaralan,
inilalapat din ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya isipin na lamang natin mga kapatid, kapag tayo po ay nag-aaral ng pananampalataya, hindi lamang natin sinasaulo, dinadama natin at pagkatapos maipapakita natin sa ating mabuting halimbawa. Kasi ang sabi nga ng Apostol Santiago, ang pananampalatayang walang gawa ay pananampalatayang patay. Kaya nga may pananampalataya man tayo, nasa atin man ang kaganapan ng pananampalataya, kung ito naman ay hindi natin isasabuhay, walang saysay din ang ating pinag-aralan. Kaya nga po ang ideal, mapag-aralan natin ang tunay na pananampalataya, mailapat natin ito sa ating sariling buhay. At ang ating Panginoon, sa kanyang pagpapakita maging sa mga hintil, maging sa mga pantas na ito, pinapayag sa atin, kahit naman yung ibang mga tao na iba ang paniniwala, subalit nagsasabuhay naman ng kabutihan para sa kanilang ganang sarili, wala man sa kanila yung kaganapan ng mga aral at turo ng ating Panginoon. Wala man sa kanila yung kaganapan ng pananampalataya, subalit lahat naman ay po pwedeng maligtas sapagat sa bandang huli ang ating Panginoon susuriin tayo hindi sa dami ng ating nalalaman, hindi sa dami ng ating naisaulo, kundi susuriin tayo ng ating Panginoon sa marami o sa kaunti, ilan doon ang ating naisabuhay, ilan doon ang ginanap natin bilang pagtupad sa tipan sa ating Panginoon, ilan doon ang nailapat natin sa pang-araw-araw na paglagi sa mundong ibabaw. Kaya nga pong sinasabi sa atin, ang kaligtasan ay para sa lahat, subalit ang kaligtasan ay nangangailangan ng pakikipagkaisa ng bawat isa sa atin. Kaya nga po mga kapatid, ano yung ikalawa na itinuturo sa atin ng ating pananampalataya at ng ating mabuting balita? Sa ating pong mabuting balita, pinapakita sa atin na nung naglakbay ang mga pantas na ito, meron silang dinala na mga regalo sa ating Panginoon. Kaya nga po wala namang sinabi sa ating mabuting balita na 3 ang mga pantas. Walang binanggit, ang sinabi lamang mga pantas. Ibig sabihin, higit sa isa. Maaaring 2, maaaring 3, maaaring 4, maaari pang 5 o mas marami pa. Subalit bakit nakasanayan na sinasabing 3 pantas? Kasi may 3 regalo. Kaya lamang mga kapatid, hindi naman din nangangahulugan na 3 yung regalo, 3 yung nagbigay. Malay ba natin kung 2 lang yung pumunta, pero isa lang ang may dala ng 3 regalo? O kaya naman, mas marami ang pumunta, pero yung iba walang dala, o yung iba naman nagdala para sa lahat. Kaya nga po hindi natin po pwedeng sabihin, sapagkat 3 ang regalo, ay 3 rin ang pantas. Walang bilang na binanggit sa atin. Wala ring sinabi na sila'y mga hari. Ang sinabi lamang, sila ay mga pantas. Bagamat meron itong kaugnayan sa mga hula sa banal na kasulatan sa matandang tipan na pagdalaw ng mga hari sa isang Mesiyas. Subalit mga kapatid, ang pinaka-importante hindi naman yung bilang. Ang pinaka-importante hindi naman yung mga dumalaw lang. Ang pinaka-importante hindi naman yung mga regalo lang, kundi kung ano ang ipinapahayag ng mga regalo na ito. Kaya isipin po natin, ang daladala ng mga pantas ay ginto, kamanyang at mira. Kaya nakapagtataka, bakit? Kasi ang dadalawin nila, isang bata. Ano ang kailangan ng isang bata? Pag binigyan mo ng ginto yan, hindi niya naiintindihan kung ano yung ginto. Kaya kapag kalimbawa, meron kang inaanak, pagka po magbibigay ka ng salapi doon sa inaanak mo na bago pong binyag, na sanggol pa lamang, abutan mo man ang pera yan, iyan man ay barya, iyan man ay papel na pera, hindi niya naiintindihan yon. Sino lang ang nakakaintindi dyan? Yung magulang niya. Kaya yung bata, pag inabutan mo ng pera na barya, matutuwa yan. Bakit? Ang tingin niya, laruan o kaya pagkain. Abutan mo ng papel, matutuwa yan. Bakit? Ang tingin niya, laruan o kaya pagkain. Pero ang nakakaalam, yung magulang. Bakit? Kasi sa isang bata, kahit barya ang iabot mo, matutuwa yan. Kasi iba yung pananaw niya. Pero pagka barya ang inabot mo, matutuwa man ang sanggol na yung inaanak, nakasimangot naman ang magulang. Bakit? Maliit ang inabot mo, no? Kaya nga po yung iba, nakakaalam. Pero sa bata, hindi niya alam yan. Lahat yan i-appreciate niya. Kasi para sa kanya, 2 bagay lang yan. Laruan o pagkain. Kayo no, mga kapatid, nakapagtataka, yung sanggol na si Jesus, bagong panganak, bagong iniluwal ni Maria, subalit anong handog ng mga pantas mula sa silangan? Ginto, kamanyang at mira. Ni isa man sa mga ito
walang regalong pambata. Bakit? Kasi yung ginto, aanin ng bata yan. Hindi niya naiintindihan yan. Subalit mga kapatid, may kahulugan kasi ang bawat regalo na ito sa buhay ng ating Panginoon at may kahulugan din para sa bawat isa sa atin. Isipin na lamang natin mga kapatid, anong ibig sabihin ng ginto? Yung ginto nung araw, hindi po binibigay kung kani-kanino lang. Yan po'y nagpapalitan lamang sa mga kamay ng mga hari, ng mga maharlika, o yung sinasabi na dugo ang bughaw ang dugo. Kaya sinasabi sa atin, yung pong mga dato, yung mga sultan nung araw, yan po'y nagpapalitan ng ginto. Bakit? Kasi yan po ay regalo para sa isang maharlika. Yan po'y regalo para lamang sa nakatataas sa lipunan. Kaya nga po ang ating Panginoon, dinala ng ginto, hindi sapagkat kailangan niya yung ginto na ito. Hindi sapagkat naiintindihan niya kung anong ibig sabihin ng ginto na ito. Kundi sa regalo na ito, pinapayag sa atin, si Jesus ay isang maharlika. Hindi lamang sa isang pangkaraniwang bata, hindi lamang sa isang tao. Kaya isipin na lamang natin, nagpatira pa, sumamba ang mga pantas na ito. Sapagkat sa kanilang paningin, ang sinilang na sanggol na nasa kanilang harapan ay hindi lamang basta isang hari, kundi hari ng mga hari. Kaya nga si Haring Herodes naligalig. Bakit? Sapagkat akala niya sa pagsilang ng bata na ito na tinatawag na hari ng mga hari, po pwede siyang palitan sa kanyang trono. Hindi niya alam na yung paghahari ng ating Panginoon ay hindi paghahari sa mundong ibabaw lamang, kundi sa maka-espiritual na pamamaraan. Kaya nga po ninanais ni Haring Herodes ipapatay ang bata na ito. Kaya nga po mga kapatid, dun pa labang sa handog na ito, pinapayag na sa atin, si Jesus ay kinikilala bilang ang hari ng mga hari. Gayun din po naman mga kapatid, yung ikalawa na handog sa ating Panginoon, yung kamaniyang, o sa ating modern day parlance ay tinatawag nating insenso. Saan po ginagamit yan? Yan po ay dinadarang sa apoy, at kapag dinarang sa apoy, lumilikha ng mabango na samyo ng halimuyak. Kaya nga po yung usok na ito ay iniaalay doon sa templo, iniaalay para sa Diyos. At sino nag-aalay? Yung mga pari ng sa gayon, ang mga panalangin ng mga tao ay isama nila sa usok ng insenso na ito, sapagat ang mga pari noon, sila man ay tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao sa pamamagitan ng kanilang pananalangin. Kaya nga po sa paghandog ng kamanyang na ito, pinapakilala ang ating Panginoon. Hindi lamang siya basta isang pari, siya isang dakilang pari, ang pinakadakila sa lahat ng mga pari, sapagat siya ang tagapamagitan sa pagitan ng Ama at ng mga tao, ng ugnayan ay sinira ng kasalanan, nang tumalikod ang tao laban sa ating Panginoon. Kaya nga po sa handog na ito, pinapakilala ang ating Panginoon bilang ang dakilang pari na huwaran ng lahat ng mga pari sa buong mundo. At ini po naman yung panghuli na handog sa ating Panginoon, yung mira. Para saan po yung mira? Ito po ay isang uri ng pabango, pero hindi basta pabango lamang. Kasi nung araw mga kapatid, pag may namamatay, hindi naman ini-embalsa mo. Hindi po katulad ngayon, pag namatay, nilalagyan na ng formalin, tinatanggal pa yung laman loob, pagkatapos ay meron pang inilalagay na mga gamot para nang sa gayon, hindi bumaho yung katawan at ma-preserve pa ng ilang panahon para yung katawan na ito, kung ano yung pagkamatay niya, yun pa rin ang kanyang itsura sa loob ng ilang panahon. Kaya nga po parang fresh na fresh pa rin. Pero nung araw, wala naman pong ganyan. Kaya po ang ibinabalot, ipinapahid sa katawan ng isang tao na yumauna ay yung tinatawag na mira. Ito po yung pabango para sa patay. Kaya nga tingnan ninyo mga kapatid, bakit po ang ating Panginoon, sanggol pa lamang ay binigyan na ng regalo na mira? Kaya kapag ka po ikaw ay magiging seryoso lamang sa pagtanggap ng regalo, sasama ang loob mo. Isipin niyo po kung may nandiligaw sa iyo at binigyan ka ng rosas, matutuwa ka. Bakit? Pinagpapahalagaan ka. Rosas ang binigay sa iyo. At lalo na kapag yung rosas, hindi yung plastic, yung fresh na rosas. Kaya nga tingnan ninyo, matutuwa ka. Pero kung may mandiligaw sa iyo, hindi rosas ang dinala, bulaklak din naman, kaya lang korona ng patay ang dinala sa iyo, matutuwa ka kaya? Aamuyin mo ka kaya? O baka yung korona ng patay, isakal mo dun sa nandiligaw sa iyo? Bakit? Pareho namang bulaklak, pero magkaiba ng purpose. Yung isa, pang-akit ng ligaw. Yung isa, buhay ka pa
pinapatay ka na. Buhay ka pa, parang gusto ka nang ilibing. Bakit? Kasi ang purpose ng korona ng patay na bulaklak ay para sa paglilibing. Kaya nga po mga kapatid, no? Walang pinagkaiba kapag kapwa halimbawa, nung araw, meron pong maglola, no? Yung po bang umattend ng kasal. At alin mo naman sa kasal, ano? Yung po bang pagkatapos ng kasal, yung bride, tatalikod, ihahagis po patalikod yung bulaklak, yung bouquet ng bulaklak. At yung pong mga nasa likod naman, nag-aagawan yan. Kahit magkukumare, kahit magkakapatid, kahit na magkakaibigan, walang kumakumare, walang kaibig-kaibigan kapag kaagawan ng bouquet ng bulaklak. Di bali ng mabalya ang bawat isa, siya lang ang makauna na makahawak, makaagaw ng bulaklak. At alam po ninyo, may maglola umatin at tapos yung lola ay yung pong kanyang apo, tinutukso niya. Nung nakita po yung bagong kasal, kinikilig yung lola. Kaya ang sabi niya doon sa kanyang apo, "Hoy, susunod na siya." Kaya po yung bata naman, inis na inis. Bakit? Bata pa lang hindi pa naman, wala pa sa isip niya yung pagpapakasal, ano? Pero mga kapatid, ano? After some time, umattend na naman yung maglola na ito. Ang inattend na naman nila, hindi naman po kasal. Ang inattend na naman nila, libing ng kamag-anak. Kaya po yung mga tao umiiyak, yung lola nakiramay. Tapos yung bata naman, yung apo, alam po ninyo, siya naman ang nagsalita ngayon. Humarap sa lola at ang sabi kay lola, "Uy, susunod na siya." Binatukan yung apo, no? Kaya tignan ninyo, no? Yung isa nakakakilig, yung isa nakakainis. Bakit? Buhay ka pa, pinapatay ka na. Kaya tignan ninyo, mga kapatid, bakit yung ating Panginoon, sanggol pa lang, binigyan ng pabango na mira, sapagat mga kapatid, ito'y nagpapayag sa sasapitin ng ating Panginoon, sapagat siya kinikilala bilang ang pinakadakilang propeta. At ano ang ginagawa ng propeta? Nagsasalita ka ng ayon sa katotohanan, nagsasalita ka ng ayon sa katarungan. Hindi bali na meron kang masagasaan, hindi bali na meron kang matamaan, pero ang pinaka-importante, itinatama mo yung pagkakamali ng iyong kapwa, tinatama mo yung pagkakamali ng maraming mga tao. Kaya nga po ito ang gawain ng isang propeta. At ano ang kadalasan nangyayari sa isang propeta? Sinasaktan siya, pinapapatay siya. Bakit? Kasi may mga tao hindi kayang tanggapin yung sinasabi ng mga propeta. Kaya nga po nasasaktan at yung iba naman, mga kapatid, nagagalit ng gusto sa mga propeta. Kaya nga pong ginagawa, kahit na propeta pa yan, sinasaktan, ipinapapatay. Kaya nga po mga kapatid, ito rin ang mangyayari sa ating Panginoon pagdating ng panahon na siya rin ay mag-aali ng kanyang buhay sapagat siya bilang dakilang propeta ay nangangaral ng ayon sa katotohanan at ayon sa katarungan. At ano ang kaugnayan nito para sa atin mga kapatid? Tayong lahat po pwedeng maligtas sapagat ang sabi nga, salvation is for all. Kaya labang kinakailangan natin makipagkaisa sa plano ng ating Panginoon. Kaya nga kung papaano ang Panginoon ay naging dakilang hari, pari at propeta, ito rin ang panawagan sa atin. Maging dakilang pari din tayo katulad ng ating Panginoon. Sapagat kung tayo nagdarasal, hindi lamang tayo nagdarasal para sa ating sarili, nagiging pari din tayo nakapara sapagat nagiging tagapamagitan tayo sa pagitan ng Diyos at ng ating kapwa. Kapag sila naman ay sinasama natin sa ating pananalangin, nagiging dakilang propeta rin tayo katulad ng ating Panginoon kapag tayo ay nagsasalita ng ayon sa katotohanan. Kaya kapag tayo nagiging sinungaling, tinatalikuran natin ang pagiging propeta. Pero kapag tayo nagsasabi ng ayon sa katotohanan, tinuturuan natin yung mga bata ng ayon sa dapat iasal, nagiging propeta tayo kagaya ng ating Panginoon. At sa bandang huli, nagiging dakilang hari tayo katulad ng ating Panginoon, sapagat ang kapagkakaalam ng marami, ang hari ay mayaman. Pero sa katunayan, ang hari po ay hindi nag-aari, ang hari ay hindi nagmamay-ari, ang hari po ay namamahala. Kaya nga po kapag tayo ay magaling mamahala ng ating pamilya, nagiging katulad din tayo ng dakilang hari kagaya ng ating Panginoon. Kaya nga po maganda para sa atin yung bawat isa sa atin nagsisimba, nagdarasal, lumalapit sa ating Panginoon. Pero kung tayo talagang isang hari na magaling mga siwa sa ating pamilya, hindi lamang tayong magdarasal, hindi lamang tayo magsisimba, hindi lamang tayong lalapit sa ating Panginoon, aakayin natin
yung buong pamilya natin, nang sa gayon, sama-sama makasamba tayo sa ating Panginoon at makapagpuri sa Kanya sa pamamagitan ng ating pananalangin. At sa gayong paraan, nagiging katulad tayo ng dakilang hari na walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, tinatawagan tayo ng ating Panginoon, ang pananampalataya ay mahalaga, ang pananampalataya ay importante sa ating buhay, pero ang pananampalataya na ito ay mananatiling patay hanggat hindi nilalahukan ng paggawa. Ang pananampalataya na ito ay binigay sa atin ng ating Panginoon, hindi lamang para sa uluhin, kundi para ito'y sa buhay ng bawat isa sa atin. Nang sa gayon, sa bawat sandali, makita natin ang ating Panginoon sa kanyang kalwalatian at sa kaganapan ng panahon, matanggap tayo ng ating Panginoon sa kanyang kaharian. Kaya nga po mga kapatid, tayong lahat na mga naririto, nawa, tanggapin natin ang pananampalataya sa ating Panginoon, isabuhay natin ang pananampalataya at makarating tayo sa kaganapan ng kaligtasan dulot ng ating Panginoon. Magsitayo pong lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa, kaysa ng Ama sa pagkadiyos, at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, sila ay nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at nilibing, muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay na nanggaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at inintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, din ang dumalangin sa abang mawain upang kaniningan ng Panginoon ay maghari sa lahat. Kaya't atin pong sambitin, Panginoon ang liwanag, dinggin ang aming panalangin. Panginoon ang liwanag, dinggin ang aming panalangin. Para sa banal na simbahan sa Pilipinas na nagdiriwang na 500 taon ng pagdating ng pananampalatayang Kristiyano upang makahikayat sa lahat ang liwanag na kanyang tinanggap, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ang liwanag, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa bansa, upang ang kaningningan ng katotohanan ang magbigay daan sa pagkakaisa ng lipunan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ang liwanag, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga nasa dilim ng kasalanan at ng kawalan ng pag-asa, upang ang ilaw ng kapatawaran at pag-ibig ang maghatid sa kanila sa Panginoong Hesus, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ang liwanag, dinggin ang aming panalangin. Para sa ating lahat na natitipon ngayon, upang ating maihandog kay Kristo ang pinto ng pananalig, ang insenso ng pagsamba at ang mira ng pagmamalasakit, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ang liwanag, dinggin ang aming panalangin. Para sa sumunod sa tala ng pananampalataya at lumakad sa liwanag ni Kristo, upang sa pagpasok sa langit kanilang makita ng mukhaan ang Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ang liwanag, dinggin ang aming panalangin. Sama rin po natin sa ating panalangin ng pasasalamat ni Ricky Anoran at Marilia Lourdes Hines, Nunez family, Maribic Abuchuche, Rogelio Dalida, Wildy Gonzales, Mrs. Nympha Alianza Malveda, at para sa kalwalatian ng mga kaluluwa ni Mariano, Lourdes, Lucia, Marjun, Arturo, Antonio Senior, Jose, Anacleto, Antonio, Julieta, Alejandra, Felicizardo, Margarita, Florita, Teodora, at Rogelio. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ang liwanag, dinggin ang aming panalangin.
Ama ng liwanag, itulad mong tala na gumabay sa mga pantas ang siya'y magatid sa amin kay Yesu Kristong aming Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming imika, tunghayan mo ang mga ari ng iyong sambayanan na hindi naginto, mir at insensong tinataglay, kuning inilalahat, inihahain at pinagsaluang sa Yesu Kristo, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang maraming makapangyarihan, turing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong sinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak, ngayon ngayong pinakilala sa lahat, ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan, sa pagpapayag ng anak mong ginigiliw na siya hindi naibas sa amin. Minarapat mo sa pagkatao namin magdingning ang karikta ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito,
upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang nagarap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasahangin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa hanging manyasala para ng pagpapalala
sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng mga sama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayaparang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayaparang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsiluhod po ang lahat. Oratio Imperata kaugnay ng COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makantamnawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ng mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihintuna ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birheng mapagpagaling sa may sakit, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin kami. San Pedro Calungsod, Panalangin kami. San Pedro Apostol. Panalangin kami. Manalangin tayo. Ang madaming mapagmahal, pangunahan mo kaming lagi sa iyong liwanag upang ang niloob mong aming pagsaluhan ay mapakinabangan namin ng marapat at lubusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pakikupong yung ulo para sa pagbabasbas. Ang Diyos na tumawag sa inyo mula sa kadiliman upang kayo makarating sa kanyang dakilang kaliwanagan ay magpatatag sa inyong pananalig, pag-asa at pag-ibig, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong mga tagasunod ni Kristo na nagpakita ngayon bilang liwanag na nagniningning sa kadiliman, ay siya namang magpagindapat na kayo maging ilaw para sa kapwa-tao, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa hantungan ng inyong paglalakbay ay inyo nawang madatnan ng pinaghanap ng mga pantas na may talang nangunguna sa daan hanggang matagpo ang maligaya si Kristo na liwanag buhat sa liwanag, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Purihin at palakpakan natin ang ating Panginoon.